What's up guys? It's me again, Penny, OFW sa Japan na mahilig, dumiskarte. So yun guys, papasok na kami ngayon night shift. Bali, ready na ako, nag-aantay lang ako kay ate. So habang nag-aantay, isukat natin to dahil naka-receive ako kahapon, bigay nung katrabaho ko. Yung damit niya na pinaglumaan to ni ate pero sobrang ganda pa. Tsaka feeling ko talaga kasyang-kasya sa akin. So, kaya syempre, susubukan natin isukat kung paano natin ito popormahan. And yun nga guys, naka-receive din tayo ng comment na mag-story time daw ako. Story time daw, paano ako nakapunta dito sa Japan. So, isi-share ko na lang din sa inyo just in case marami pa rin nagtatanong sa inyo kung paano nga ba makapunta dito sa Japan. So, ganito yung experience ko guys. Bale, nag-aral muna talaga ako ng Japanese language. Kukuha lang ako guys ng salamin kasi ang labo ng mata ko. Bale, nag-aral ako ng Japanese language. Yung training center na pinasukan ko ay sa Makati, yung Kenjimin, Japanese Tutorial Services. Yun, sa Kenjimin. Pero hindi ko alam kung meron pa sila sa Makati. Ang alam ko ngayon, nakikita ko, mas active yung nasa Cavite, Carmona, Cavite, at may ilan pa silang branch. So, nag-aral ako doon. O, eto guys yung damit. O, kasi naman talaga to sa akin, Sakto-sakto. So, isukat natin. Bale, yun, nag-aral ako doon sa Kenjimin. Then, parang January ata ako nag-start doon, no? January, February. Nakailang months din akong nag-aral ng Japanese language. Syempre guys, may bayad yun ha. Baka akalaan nyo ay libre. May bayad po yung pag-aaral ko ng Japanese language. Then, nung time na yon merong interview sa OPAS. Yun yung naging agency ko, OPAS. So, currently, nung mga time na yun, kami yung estudyante ng Kenjimin, yung batch na yon. Napa-line up kami ngayon sa interview. Puro mga babae lang ata yung kasamahan. Puro babae. Mga babae yung kinukuha doon ng time na yun eh. So, kami lahat ng mga estudyante na mga babae na interview kami. Sa Cubao naman yun. Yung OPAS sa Cubao. Then, punta kami doon. Parang tapos na kami doon ng N5 na lesson. Nag-exam din. May exam din may pa-exam din sa Kenjimin. Pero hindi pa siya yung JLPT. Basta yung parang sa kanila lang. Para malaman kung nasa na yung level ng Nihongo language. Eh di pumunta kami sa Cubao, nag-interview. Tapos, so, yung interview style naman guys, so yung solo ang in-interview. Solo. Mga Japanese. Japanese yung tatlo ata sila na mga Japanese na nag-interview talaga sa akin. Pero hindi pa talaga ako marunong Nihongo noon, time na yon. So, ayan, ilipat natin to. Hindi pa talaga ako totally magaling mag-Nihongo. Napaka-basic kasi wala lang talaga akong alam sa Nihongo. So, ayun. Yung mga question naman sa akin noong time na yun, about sa process ko. Iba-iba kami ng naging interview. O, ayan guys, What do you think? Ito nga pala ay Uniqlo. Okay lang. Sakto-sakto sa akin kasi ngayon ayaw ko na masyado magsuot ng masikip. So, pwede siyang ganitong style, Tama-tama siguro to sa summer. Mas gusto ko na kasi ngayon maluwag eh. Pwede din itong nakaganito. Para medyo, ang tawag dito, para hindi masyadong formal. Casual lang, casual look. Ayan, tapos yun nga, balik tayo sa kwentuhan natin, no? Nag-interview sa OPA, sa Cubao. After nun, hindi namin alam kung sino bang mga nakapasa. Kasi wala pa naman talaga. Pero nung interview na, may translator. May kasama kaming translator nun, kaya kapag hindi ko alam, tingin ako sa translator. Ganyan, ano sabi? Ganon. So, ayan. After ng mga ilang weeks pa bago namin malaman kung sinong mga nakapasa. Yun. Tsaka hindi ko pa alam nung time na yun kung ano bang kukunin nila, mga training ba, engineer's visa, kung ano-ano. Basta kami, sabak lang kami sa interview. After na ilang weeks, 2 to 3 weeks, pero hindi man ata umabot ng buwan. Nakalimutan ko na eh. Nag-chat sila na chinat nila yung mga nakapasa or yung mga nakapasa sa interview, initial interview. Isang beses lang ang interview nun.
Isa lang ba? Nung isang beses na yon, sama-sama na lahat. May parang pa-actual, ganyan. May mata. Yung, chinek na rin yung mata nun eh. Basta sabay-sabay na nung time na yon. Bukod sa interview, may mga mata, may mga kung ano-ano pang activity yung pinagawa sa amin nung time na yon. Oh, ito, ganda din oh. Ganda ng kulay guys oh. Uniqlo ata to. Uniqlo nga ba? Uniqlo. Ganyan. Oo nga, Uniqlo. M size pala to sa akin oh. Oh, di ba? Ang ganda. Gusto ko tong kulay na to. Gusto ko yung mga ganitong kulay, mga, ano ba kulay? Corduroy. So, ayan. After nun, guys, pagkatapos ng ilang weeks, chinat kami. Ilan lang kaming na-chat? 2. Out of 8 nga ba kami? 3, 4, 5. Mga 6 to 8 ata kaming nagsabay-sabay in interview. 2 lang kaming nakuha. Ako yung isa, talagang nagpasalamat ako nun. Nakuha ko isa, tapos yung isa kong kasamahan. Nung the rest ng kasamahan namin, hindi na nakapasa. Then, ayun nga, dire-diretso na nung time na yun, nung nakapasa kami sa interview, dire-diretso na yung pa-medical, pinagkompleto na kami ng requirements, tapos, yung mga kailangan namin ipasa mga documents para nga sa mga visa processing, ganyan. And mga later part na nag-contract signing na kami. Hindi na kami nagtuloy ng pag-Nihongo class. Hanggang doon na lang yung inabot ng Nihongo class namin. After nung nakapasa na kami, hanggang doon na lang yung inaral namin. Tapos yung ibang hindi nakapasa, parang depende sa kanila kung gusto nilang ipagpatuloy yung Nihongo class hanggang meron ulit interview, parang ganun yung style. Then, after nun, hanggang sa nag-resign na rin ako sa trabaho nun, yung mga bandang June. Nag-resign na ako ng trabaho. Tapos, nung naka-resign ako ng June, July, August, September, yung halos 3 months yung pag-iintay ko ng mga visa, tsaka yung mga COE, yung mga ganong requirements. COE or Certificate of Eligibility ang inantay namin. Tapos yung working visa and everything. Habang nag-aantay ng nakatambay sa bahay, di nag-aaral pa rin ako ng Nihongo. Pero yung isang kasabayan ko na nakapasa, mas nauna siyang mapaalis. Kasi ibang branch yung napuntahan niya. Tapos ako, medyo late ako. Pero may kasabayan ako noon. Hindi ko nga lang sila classmate doon sa pag-aaral ng Japanese language. Meron akong kasabayan doon, mga ex-trainee. Yan. Marami sila mga 4. Mga ex-trainee, tapos ako yung baguhan talaga na wala experience, tapos may 2 pa rin, yung mga kaibigan ko dito. Yun. Pero hindi ko sila classmate doon sa Kenjimin. Pero nagkasabay-sabay kami ng alis. Yun ang mga naging kabatch ko dito. So, ganun lang yung naging yung story ng punta ko dito sa Japan. Nag-aral talaga ng language. Tapos yun na yung naging bridge kung paano ako nakapunta dito. Doon sa pag-aaral ko ng language. Kasi parang may ka-tie up silang agency Kaya kung may hiring or kung may interview yung ka-tie up nilang agency, doon sa doon sa Japanese Training Services na center, doon sila kumukuha ng pang-line up sa interview. So, ganun yun. May iba naman na parang mag-apply ka muna, selected ka na, bago ka pa mag-aral ng language. So, iba-iba din talaga. Pero sa akin, yung nag-experience ko, ganoon. Then, yung kung magkano naman yung naging bayad ko, medyo malaki-laki rin yung naging bayad ko doon. Hindi ko na lang isasabi. Baka kasi madismaya kayo kung malaman nyo kung magkano yung presyo. Pero kung gusto niya pa rin malaman, edi, na lang, PM na lang. Hindi ko na lang sasabihin. So, yun, ganun lang. Medyo parang naging, yung total ng aking Japan journey ay from nasa 6 months. March, April, May, June, July, August, September. Yun talaga yung pinaka-official na nag-start. April kasi ako na-interview Yun. Tapos yung January, February, March, nag-aaral-aral ako niya ng language. Matagal din. Alas mag-iisang taon din. Tapos napaalis ako September 2016. Yun yung talagang nandito na ako sa Japan, September 2016. Then yun, dire-diretso na hanggang ngayon. Yun.
So, kung may mga question kayo kung paano makapunta dito sa Japan, marami rin kasi nagtatanong agency, ano yung training center, ayan. Comment nyo lang dito and iaan ako sa inyo. I-share natin sa inyo. So, yun lang mo guys. Bye!